Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tao na nakakonect kay Cancer. Hindi ko na-explain. Palagi naman natin itong ginagawa. Anong nararamdaman mo kay Cancer? Anong intention at action mo kay Cancer? Cancer, anong nararamdaman mo sa tao na to? What is the blind spot ng koneksyong ito? Anong energy ni Cancer this December 2024? Advice niyo po Universe this December 2024 kay Cancer at ang overall energy ni Cancer. You show me. Tao na nakakonect kay Cancer. Anong nararamdaman mo kay Cancer? Tao na nakakonect kay Cancer. Tandaan nyo, pwede ang nakakonect sa inyo is magulang nyo, kapatid nyo, anak nyo, kasama mo sa trabaho. Okay, i-connect mo ang sarili mo. Maaring ito is a vice versa. Tao na nakakonect kay Cancer, ano ang nararamdaman mo kay Cancer? Okay. Cancer, ano ang nararamdaman mo sa tao na ito? Ano ang nararamdaman mo sa tao na ito? Okay, hanap ko yun. Tingnan natin. Bakit Ace of Wands? Kay Cancer. Ang nararamdaman mo kay Cancer. Bakit? Ayan. Anong ibig mong sabihin? Pwedeng explain mo pa sa akin? Okay, we have the Earth in Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Air and Aquarius, Aquarius, Gemini, Libra. Ganun pa rin. No? Okay, nararamdaman niya sa'yo, Cancer. Basta tandaan nyo, maaaring ito is vice versa, ha? Kasi wala na siyang excitement na nararamdaman sa'yo. Wala na yung sparkling, kumbaga, no, when it comes sa'yo. And then, ayun nga, nagkaroon siya ng, ang sabi niya kasi na-stress siya sa'yo eh. Hindi ko alam why, pero siguro sa pakikipag-usap, ganyan, parang siguro kinukulit mo siya, or vice versa, siguro kinukulit mo siya na pinagdududahan mo siya na meron ka ba, sino yun, sino ganyan, sino ka nakausap mo, mga ganyan, no? Ang nakikita ko sa kanya. Sobra daw siyang na-stress, and then ngayon, tapos parang puro chaos, na anxiety siya sa'yo, nakakapagod, sabi niya. Parang kahit mag-explain ako, hindi niya accept, hindi siya naniniwala, mga ganun, no? Parang, parang ganun nga. Kasi nakikita ko sa niya, sinasabi niya kasi, yan na devil. Diba? Ganun. Ang nakikita ko sa kanya. Parang sakim, makasarili, o maaring vice versa, pero ito yung explanation niya, ha? Ganyan. Parang doon yung ang toxic na nitong relationship na to, ganyan, hindi na ako masaya. Yung sinasabi niya, parang nagiging, yung parang nasasakal siya doon sa relationship. Alam mo yun? Nasasakal siya sa relationship kasi puro lang duda, ganyan. Kaya parang nahando siya sa nabagot siya, no? Parang sinasabi niya na hindi mo naiintindihan yung explanation niya, parang something immature ang nakikita ko sa kanya. Pero alam mo sa nakita ko sa kanya, maaaring pinaniniwala ka lang niya dito sa sinasabi niya na, maaaring maano ka lang niya. Parang nakilala mo to by internet or social media, no? Pwedeng tanongin ko sino to. Gusto kong
Okay. Ano siya? Aries, Leo, Sagittarius. And also, Pisces, Cancer, Scorpio. Ibig sabihin, meron siyang iba. No, sa nakita ko dito. Or vice versa tayo. Kaya handun yung sitwasyon na, yun na lang siguro yung, parang pareho kayo eh. Hmm? Siguro, nagdududahan kayo sa isa't isa sa nakita ko dito. Kasi, ganun ang ano niya eh. Parang andun ka rin daw sa, parang meron kas pa siguro the past na ano, na pinagdududahan ka rin niya eh. Kung pinagdududahan mo siya, pinagdududahan ka rin niya. Ganun, na nagsisinungaling ka, ganyan. Tapos may iba ka rin. Tapos ano ka, ang hilig mo daw mag-spy sa kanya. Kaya nakaka-stress. Parang kahit na ano yung sabihin niya, parang hindi mo daw ina-accept. Hindi ka daw naniniwala. Kaya masyadong naging toxic sa kanya yung relationship na to. Nararamdaman niya sa gano'n, that this relationship is a very toxic. Kanya. Saka sabi niya na yun, nabe-burn out siya sa'yo actually. No? Anak, baba ka muna. Tingnan natin. Bakit 10 of coin ang nararamdaman mo, Cancer, sa kanya? Bakit 10 of coin? Air in Gemini. Anak. Taurus, Virgo, Capricorn. The Fire in Leo. I have Leaf. Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Nararamdaman mo sa tao na to, meron na siyang iba talaga, no? Yan, meron siyang pamilya, no? Or meron siyang sinusuportahan na ibang tao. Ang nakita ko dito. At saka, hindi na rin tong tao na to sa sa ibang direction sa nakita ko dito. They moving sa nakita ko rin, no? Kumbaga, andito yung sitwasyon niya. Siguro, itong nakilala mo, Cancer, meron siyang sabit, no? Sa nakita ko dito. Kung may sabit siya, you need to accept, di ba? Kasi nakita ko sa kanya, meron siya. May pamilya siya. Kailangan, kung hindi mo alam, show ka tayo doon. Pero kung alam mo naman na meron, you need to accept kasi pumasok ka dun sa relasyon na yun, di ba? Yun ang dapat mong intindihin. Pagpapasok tayo sa isang relasyon, kapag alam mo na meron siya, you need to accept kung ano yung kalalagyan mo, kung hanggang saan lang ang limit mo. Diba? Yun. Meron siyang, nararamdaman niya sa'yo, ganun. Ano na siya? Parang may sinusuportahan siya. Or vice versa tayo, ha? Pero supportive ka naman daw. Pero supportive ka, kumbaga, dumating din naman daw yung time na, na parang umikot yung cycle niya sa'yo, no? Kumbaga, umikot yung mundo niya sa'yo, ganyan. Very supportive ka naman daw, sinasabi niya. Kaso dumating siya sa time na masyado siyang na-frustrate when it comes sa'yo. Yan ang sinabi niya. Parang nasakal siya sa ginawa mo, no? Hindi ko alam kung baka vice versa tayo, Ganun ang explain niya. Tapos kung ikaw yung merong pamilya o pareho kayo, parang hindi lang kayo pareho kayong biktima ng sarili niyong mga shadow, no? Tingnan natin. Taon na ako ni kay Cancer, anong intention mo kay Cancer? Tsaka sinabi niya rin na ano ba yun, yung parang negative yung relationship niyo. Parang pareho lang kayo. Ganun din ang nasa isip mo. Siya din, ganun. Anong intention mo kay Cancer? Taon na ako na kay Cancer. Anong intention mo kay Cancer? The High Priestess.
Paano ako na kay Cancer? Anong action mo kay Cancer? Anong action mo kay Cancer? The Five of Blades. Tingnan natin kung ano yan. Ibig sabihin, talagang it's no na, no? Nagkaroon na ng, hindi na rin kayo siguro nag-uusap nito, nagkaroon na kayo ng nag-blockan na kayo, o wala na talagang pag-uusap, no? Sa nakita ko dito. Parang handun na yung isa sa inyo is nakapag-decide na, okay, it's stop. Hindi na rin siguro. Tingnan natin. Bakit High Priestess ang intention niya sa iyo? Tao na nakakonect kay Cancer, bakit High Priestess ang intention niya sa kanya? Okay, tatandaan nyo ha, palagi tayong iisipin natin na this is a general reading, maaring ito is as vice versa. Okay. We have the Pisces, Cancer, Scorpio, we have the Air and Gemini, and we have the ganun din. Pisces, Cancer, Scorpio. And Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Ang intention niya sa'yo, wala eh. Wala naman siyang nararamdaman sa'yo. Naiisip ka niya, parang wala wala siyang intention. Ang sinasabi niya kasi dito, yes, nagkaroon ng paghiwalay, no? Nagkaroon ng paghiwalay. Andun yung sitwasyon na nagkaroon ng conflict. Tsaka sinasabi niya dito na parang sarili mo lang daw iniisip mo, ganyan, or vice versa tayo. Andun yung mga hindi kayo nagkakasundo, tapos hindi kayo nagkakaisa, hindi daw kayo compatible sa isa't isa. No, ang sinasabi niya dito. Kaya yung relationship na yun is imbalance. Tsaka baka vice versa to ha, parang sinasabi niya rin na wala siyang love sa'yo. Parang pinasakay ka lang niya dun sa sinabi niya. Nagpretend siya na paniwalain ka niya, na gusto ka niya. Or vice versa tayo ha. Kasi ito yung tao na na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, hindi siya pwedeng asahan. Hindi siya tapat actually. Parang i-blame niya sa'yo yung kasalanan niya. Ganyan. Kumbaga, handun din yung nakikita ko sa kanya, siya yung tao na malihim din kasi siya. No? Kumbaga, may mga nilihim din siya sa'yo, hindi din siya nagsalita. Na nakita ko dito. Baka, yun nga, baka pareho din naman kayo. Baka vice versa tayo, ganun. Marami rin siyang nilihim. Pero when it comes to sa love, hindi ganyan, wala siyang pinasakay ka lang niya dun sa mga sinabi niya. Bakit ang action mo is the Five of Blades, tao na nakakonect kay Cancer? May pagka-narcissist tong tao na. Or vice versa ha. Talagang nagkaroon ng paghihiwalay, no? Okay, ang action niya sa'yo, no, we're break, sabi niya. Separate na kami, sabi niya. Ganun. Andun talaga yung nagkaroon talaga kayo ng conflict, nagkaroon ng hindi magandang relationship dito. And andun na yung nilet go ka na niya. Nilet go ka na niya. Iniiwasan ka na rin niya sa nakikita ko dito. And nakita ko dito na they moving on. As in, nandun yung na sinabi niya na hindi na ako masaya, ganyan. Hindi kami nagkakasundo, masyado akong nakaka-depress yung relationship na to. Yun. Puro conflict, puro away, ganyan. Ang nakita ko. Kaya, it's more on siya, na-disappoint siya. Ay, hindi ko alam kung vice versa to. Ano yung disappointment sa relationship na to? Ganyan. Nakaka-disappoint. Kaya hando rin yung talaga nagkaroon na ng hiwalayan. Air in Libra, Air in Aquarius, Fire in Aries,
I will have the Wato and Scorpio. Ganun pa rin, Air and Libra. Tama, pareho siya, oh. Galing. May cups pala tayo, Pisces, Cancer, Scorpio. Nagkaroon talaga ng hiwalayan. Tingnan natin. Anong blind spot na connection? Ay! Anong blind spot na connection ito? Maring ikaw ito, Cancer, or siya. Okay? Nag-away nga kayo. Isa kasi sa inyo mataas ang ego. No? Tingnan natin. Anong blind spot na connection ito, Universe? Ano ang blind spot ng connection ito? The Queen of Coin. Universe, ano ang energy ni Cancer this December 2024? You show me? The Wheel of Fortune. Ano naman po ang maia-advise nyo kay Cancer this December 2024? Universe advice po. The Four of Coin. Universe, anong overall energy ni Cancer? Anak, ano yung ano mo? Patingin. Dalawa pa siya. Two of Wands and the Five of Coin and the Justice. Ngayon ang hustisya. Okay. Tingnan natin. The Queen of Coin. Ang blind spot ng connection ito. Bakit Queen of Coin ang blind spot ng connection ito? Bimik yung... Dito ka anak sa taas ni Mami. Bakit Queen of Coin? Ano yan? Okay. We have the... Rico. Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, and we have the Gemini in Air, and Earth and Capricorn. And saka High Priestess pa. Ay, ito. High Priestess pala. Yun din. Air. Ay, tama ba? Water. Pisces, Cancer, Scorpio. Okay, itong tao na to, sa nakikita ko sa kanya, andito na siya na situation na nagkaroon na siya ng mental strength. Nagkaroon na siya ng lakas ng loob para lumabas sa sitwasyon na masyado siyang natrap in the past, no? Sa nakita ko, baga nagkaroon siya ng decision at nagkaroon siya ng clarity to move on, no? Sa nakikita ko dito. And then, mas more na siyang nag-focus sa pamilya niya o sa anak niya o sa sarili niya. Dito, no? Mas more na siya nag-focus sa stability niya this time, itong tao na to. And also, may mga bago na siyang strategy or may mga bagong plano na siya, no? Mas more siyang naging, practical na tao this time. Yes. Hindi nakakaramdam na siya ng freedom, no? Hindi kasi nakawala na siya. And also, marami na siyang ginagawang priority and task this time, itong tao na to. Yan ang nakita ko sa kanya. Mas more siyang focus sa sarili niya. Kumbaga, yung mga the past, masyado siyang nakulong or masyado siyang nawala ng pag-asa ngayon, namulat yung kanyang mga kaisipan or mga mata, ganyan. Nagkaroon siya ng kamalaya na, ay, hindi na pala dapat ako mag-stay dito sa sitwasyon na to, ganyan. Kaya hindi na rin sa sitwasyon niya na nagkaroon na siya ng mga bagong plano in life, ganyan, mga bagong perspective. Lumabas na siya doon sa dark place na yun. Okay? Tingnan natin ang The Wheel of Fortune. Bakit ang energy mo is The Wheel of Fortune?
Okay. We have the Aries, Leo, Sagittarius. Pero ano, ikaw naman to. Okay, ang energy mo this December is andito ka na sa sitwasyon mo na you are taking the risk, no? Sa bagong direction ng buhay mo sa nakita ko dito. Pero ang hindi ko lang maintindihan, kasi iba dito is, ano still waiting. Iba dito parang still waiting. Iba dito is mayroong hinihintay, no? Yung iba dito naman is nag-take a risk pa. Parang siguro yan dito yung situation na pag dumating itong sign na to, tsaka ako mag-move on. Ganun ang iba dito. Iba naghihintay pa. Ang dami pa kasing question, no? Ang iba dito is still stuck sa nakita ko dito. Hindi mga dissatisfaction. Kumbaga, hinihintay niya pa na dumating o bumalik yung situation na yon, no? Sa nakita ko dito. Bago siya, kung hindi na babalik, ganyan, tsaka siya mag-move. Waiting for a sign pa iba. Pero ang sinasabi kasi dito na the universe is always offering you opportunity to start a new beginning sa buhay mo na mas mahalin at mag-focus ka ngayon sa sarili mo. Pero you always rejected it. Mga 3 to 4 times, inaalo ka na niya nun. Pero parang palagi mo daw nire-reject or hindi mo lang talaga napapansin, no? Kasi we need talaga na mag-trust tayo sa intuition natin. No, kung naisip mo at na pinapasok sa'yo ng angels mo na it's time na kalimutan mo na yung isang tao, kalimutan mo na. Ibig sabihin, that is the sign na galing sa taas, no, na mag-focus at mahalin mo ngayon yung sarili mo sa nakikita ko dito. Alam mo sa pag-move on nyo, yung iba sa inyo, sa pag-move on nyo, there's a new beginning of love na may mag-o-offer sa'yo. Yun. Pero parang may babalik dito. Ewan ko lang kung ikaw o siya. Tingnan natin. Bakit po Universe 4 of Coin ang advice nyo kay Cancer? Okay. Maganda yung ano niya sa'yo. Okay. Ang advice niya sa'yo, siguro this is the time na rin daw na huwag kang malito. You need to focus more to yourself. No? Sinasabi to, it's time to move forward to growth. No? Kailangan mo nang makawala sa isang sitwasyon na hindi ka nagiging masaya, ganyan, sa isang sitwasyon na hindi nag-work sa'yo, no? Mas more ka daw, explore mo yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo, focus ka ngayon sa, meron ka ngayon sa trabaho mo, mag-focus ka, no? Pahalagahan mo ngayon yung sarili mo. Look to the future, and also create, no? Start to create again yourself, jump to your passion din ang sinasabi dito. At saka, if you have a choices at na medyo naguguluhan ka pa sa buhay mo, kailangan daw mag-trust ka talaga sa intuition, no, to make a decisions right, no, sa nakikita ko dito. And then, be patient to make a choices para hindi ka rin mag-miss at nakatulad ng dati if ever talaga nagkahiwalay kayo dito. Pero nagkahiwalay kasi nakita ko no? Mas focus ka daw sa sarili mo. Ngayon, mas ipinch mo yung iyong pera or stability mo this time. You need to save money rin kasi dito. No, iba din siguro dito, may mga bala kayong mag-travel, ha? Ganyan. No, kaya yung iba dito baari nagsisave ng money. Dahil may travel sila for 3 weeks or you need 3 weeks, 3 days or next year of March or next year ng 3 weeks, ganyan. Ang nakikita ko dito. No, baka meron kayong mga traveling or mga lakad kayo overseas man yan o dyan lang. May mga lakad ako nakikita sa iba. Yun ang advice niya. Jump to your passion. It's time to create again yourself. Gawin mo yung ikakasaya mo, yung ikaka-excite mo. Diba? Ang nakita ko rin kasi kailangan mo na talaga na mag-focus sa sarili mo this time. Baka iba dito, nagsisave kayo ng money para sa bahay nyo, ganyan, for vacation. Tingnan natin ang iyong overall energy. Ala, anak. Pupalo. Sita mate. Baba mo na, anak. Okay. Bakit 5 of coin and the 2 of cups?
Okay. Ibig sabihin, ang overall energy mo, teka lang, inaano ko yung buko eh. Kasi nasasabi sa mata ko yung buko. Ang energy mo this December is sadness, no? May sadness akong nakikita sa iyo. Maaari din may mga iba sa inyo may problema sa pera or nagkakaroon talaga kayo ng hardship this time. Kasi may mga sitwasyon daw kayo na gusto nyong gawin, no? Na gusto nyong, siguro gusto nyo ng movement dito. Kaso, nahahata kayong ng nakaraan, no? Dito. Kaya parang may mga sitwasyon ka na nagda-doubt kayo. Parang you still waiting for something dito. Sa nakikita ko dito. Kasi, um, parang yung iba sa inyo, you don't know how to proceed pa. Kung magte-take it action ka na ba or hindi. Baka nga naghihintay ka pa nga, ano, ganyan. And then, kung nagkakaroon ka ng option this time, kasi handun yung hardship pa rin. May mga sitwasyon talaga ako na nakita na hindi mo pa kayang i-accept. No, sa nakikita ko to, nagiging slow yung movement mo this time. Medyo slow ang nakikita ko dito because of the past. Kumbaga may mga tension pa para sa'yo is may yung mga tension pa talaga na hindi pa totally natatapos para sa'yo. Kaya siguro, ang nakita ko dito is nagdadalawang isip ka to move on, no? Nagda-doubt ka pa. Maaaring may mga hinihintay ka pa talaga. Ay, ano mo na to, personal power mo na to if magmo-move on ka or hindi. Ikaw na yung magde-decide. Kasi, pero sa tingin ko naman nakakaisip ka, kaso nagda-doubt ka lang or naghihintay ka lang talaga dito. Hinihintay ka eh, mukhang hindi naman babalik. You need to accept, ano, sa nakikita ko dito, we need to accept. Namimiss mo siya? Medyo nare-reminiscing mo, no, yung mga nangyaring memories in the past na happy memory yung dalawa, no? We need to accept din talaga. Itong hardship na to, kailangan din natin itong malakpasan. Parang handun din yung sitwasyon na parang iniwan ka sa ere nitong tao na to. No? Parang umalis siya at may taong naiwan sa ere. Arigato namaste, God bless.